Hello po. Pagpalang araw, nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Tayo po ay, Sabado, nandito po ako para mag-share patungkol po sa salita ng Diyos at yung nakasulat sa Biblia. Ito po, amen. Ayan, alam niyo magandang bagay yan sa loob ng tahanan. Minsan sa isang linggo, pinapapasok niyo po ang salita ng Diyos. Kesa naman sa loob ng isang linggo, wala kayong naipapasok patungkol sa Diyos. Yun po yun eh. Lahat na lang pinapapasok ninyo, pero yung salita ng Diyos, wala po pumapasok. Which is yun pa naman ang mahalaga sa buhay natin. Lagi nyo tatandaan, pag nagpapasok ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, maibigin kayo sa Diyos. Yan ang sinabi ni Jesus doon sa alagad eh. Yung maibigin, sila yung nagpapapasok sa kanya salita. At yun naman po, ay alam ng Diyos yan. Kasi, utos ng Diyos, dali ng salita ng Diyos. So, kung sino yung nagpapapasok, alam ng Diyos yun. Para lang tayong nag-aalikansya. Nagulog ka ng alikansya, yung pera. Yan later on, pagkikinabangan niyo po yan. Diyos ang nakakaalam niya. Yan. Ang ating pag-aaralan po ngayon, yung nakalagay sa Biblia at yung nangyayari sa paligid. Oh. Hindi ba kahapon, ito ayon sa balita, magdamagan ng panalangin doon sa opisina ng PDP. Ng presidente ng PDP ay si Robin Padilla, yung senador, number 1. Yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay PDP yan. Ano po? Ngayon, nag-vigil sila. Sa kanilang pagbibigil o panalangin, meron silang kahilingan sa Diyos na sana itong pagkakataon na ito, ang sabi nila, sana makalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi iyon po ang iniiling ng kanyang abogado eh. Alam niyo sa kinatagalan ng tumayong abogado yung Kaufman, siya na lang ang kumikita. Oo. Wala pang nangyayaring hearing mula nung Marso hanggang ngayon. Puro lang ang gusto ni Kaufman makalabas ng ICC si Digong. At nangangako naman na magpapakabait. Pero ang problema, sa ngayon yung kanyang kampo, binabati ko sa ICC. Isipin nyo, umapila ka para pagkaroon ka ng pasamantalang kalayaan na yung grupo mo naman, walang ginawa kung batikusin yung ICC naman. Habang binabasahan siya kapon. Oh. Kaya ang sabi ng mga Miron, kasalanan nyo rin mga yan. Dahil sa kanyang ginagawa, of course, mas po si Duterte nung araw. Pumatay siya ng hearing, ang yabang niya. Pag dumating ang ICC dito, tatadyakan ko, sabi niya. At kung makarating man ako ron, tatadyakan ko pa rin. Pagkita niyo po, walang respeto sa isang samahan ng hustisya. Kaya ngayon, nakikiusap siya na bigyan siya ng temporary release. Tatadyakan mo yun, wala ka respeto rin eh. Hindi natural. Wala ka rin mapapala sa kanila.
Kaya nabigo na naman po ang grupo ni PDP. Tingnan natin ano po. Sa Biblia, ang nakalagay kasi sa Biblia, kung ating titignan, ay maliwanag naman ang batas ng Diyos eh. Pero bago tayo tuluyang papalawot, lalapit muna tayo sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso ng sino man upang lubos namin maunawaan ang iyong turo taral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang nakalagay po dito sa Deuteronomio chapter 5 sa 17, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Sabi ng Diyos sa tao. Pag pumatay ka, doon pala may kasalanan ka na. Doon pala may kasalanan ka na. Namin ni Rodrigo Duterte, pumatay ako ng tao. Inamin niya yan sa nung pinatawag siya. Ano nakalagay, isa pa. Huwag kang magnanakaw sa 19. Inamin niya rin yan. Dami ko nga ninakaw, pero ngayon ubos na. So, ibig sabihin, yung batas na ito ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ginawa niya. Ngayon, nandun siya. Yung ICC, patas na korte po yan. Wala silang kinikilingan. Iba-ibang klase ang mga judge dyan. Ang kaso niya, napakabigat. Buong sangkatauhan against Rodrigo Roa Duterte, against humanity. Alam niyo po, sa Biblia, sabi sa 1 chapter 3, ano pong ating mababasa? Ganito. Chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Itong sangkatauhan dito, tao. At yan ang kaso ni Duterte sa ICC. Against humanity. Sangkatauhan. Sino yung sangkatauhan nakalagay dito? Basahin natin ha. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito palang sangkatauhan na ito, mahal ng Diyos. Pagkatapos anong ginawa ni Duterte, pinatay. Ayon sa datos ng Philippine National Police, 30,000 ang kanyang pinatay. Yung mahal ng Diyos, pinatay mo. Samantalang ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ano pa sinabi ni Duterte nung araw? Pag nakauli kayo, ganyan nyo silang lumaban at patayin nyo para wala ng problema. At nung nagsalita na po yung Garma, ibinulgar niya na may bayad ang pagpatay. At inamin ni Duterte na may bayad.
Isipin niyo po, papatay ka ng human. Ito naman mga pulis, parang wow sa pera. Ginawa nilang praktisa ng mga tao. Oh. Alam niyo po ba yung abogadong si Conte, Attorney Conte, yung babae, yung tumulong sa mga biktima, yung sa ICC? Siya mismo sinasabi niya, yung ganyang klaseng kaso, hindi nakakakuha ng pabor sa ICC. Bawa si Duterte, ang gusto ni Duterte, makakuha siya ng temporary release. Sinabi niya, hindi mangyayari yan, sabi niya. Before, in-interview siya sa TV. Hindi mangyayari yan, Hindi masusunod yung gusto ng Duterte camps. Ito po nga pala. Kasi po, napakabigat yan. Isipin mo, ang sabi ng 1:16, mahal ng Diyos ang sangkatawan. Pagkatapos papatayin mo. Kung si Jesus nga nung panahon na nangangaral siya, nakahuli sila ng isang babaeng nangangalun niya. Dinala kay Jesus, ang sabi nila, Guro, nahuli namin ito. Na nangangalun niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat siya mamatay. Oh. Anong sabi ni Jesus? Sige, kung sino ang walang kasalanan, ang siyang hunang babato. Tapos, nung tumingala si Jesus, kasi nakayuko si Jesus, sumusulat sa lupa. Ang sabi niya, wala bang bumato sa'yo? Wala po, sabi niya. Kung gayon, ako rin, hindi kita huhusgahan. Umuwi ka na, huwag ka nang magkasala. Kung si Jesus nga hindi niya inusgahan yung babae, si Magdalena. Sino ka para pumatay ng sangkatauhan na mahal ng Diyos? Wala po tayong karapatan bilang tao para labagin ang batas ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ngayon, sino ang katuwang ni dating Rodrigo Duterte? Si Bato. Ano ngayon si Bato? Nagtatago. Nag-resume na po ang Senado. Hanggang ngayon, hindi siya sumisipot. Minsan napabalita na sa Europa Naghanap daw siya ng abogado magtatanggol sa kanya. Isipin nyo, sinabi lamang na meron siyang warrant of arrest. Aba, nagtago na. Wala pa namang warrant of arrest na talagang lumalabas. Kumbaga, tawag lang nangyari yun sa ombudsman. Samantalang nung araw na sinasabi ni Sunny Trillanes, itong bago magtapos ang buwan, ang taon na ito, may 2 senador ang lalabasan ng warrant of arrest ng ICC. Yan nga si Bato at saka si Bongo. Nauna si Bato. Salita pa lang yung pinakawalan ni Remulla, yung tapang niya nung araw, yung yabang niya nung araw. Nasa ngayon? Wala na, nagtatago na. Samantalang ang lagi niya sinasabi noon, willing akong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na merong warrant of arrest,
nagsimula na siya magtago. Yang salita ng Diyos, merong kahakibat na parusa po yan. May kahakibat na parusa. Eh bakit? Eh sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pag sinabi ng Diyos at nilabag mo, may karapatang parusa yan. Oh. Pero, ang kagandahan lang sa Diyos, ito sabi niya, lahat naman tayo po pasok sa kasalanan Walang taong walang kasalanan. Ang sabi ng Diyos, ito po, babasahin natin. Dito sa Ezekiel 18:30. Kaya nga, bawat isa sa inyo, aatulan ko ayon sa kanyang ginawa. O kita nyo? Anong sabi ng Diyos? Ayon sa inyong ginawa, aatulan ko kayo, sabi ng Diyos. O, yung kasunod, bago kaya atulan ng Diyos, magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. O hindi po ba? May kabayaran yung kasalanan. O, may parusa. Pero ang gusto ng Diyos, eto, tingnan niyo dito sa 23, hindi ko ikinasisi ang kamatayan ng masama. Parang si ngayon, naalala niyo si yung congressman ng Bicol, si Saldico? Kaya ayaw kong umuwi kasi baka babarilin ako, mamamatay ako. Yan ang sinasabi niya. Ang sabi ng Diyos, hindi ko ikasisi ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya magsisi at magbagong buhay. Yun. Ibig sabihin, manumbalik ka sa Diyos. Dahil sa iyong kasalanan, lumayo ka sa Diyos. Tignan po natin ang Isaiah 59. Ganito naman ang nakalagay. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kahit hindi ninyo makita at hindi niya kayo marinig. Ang gusto ng Diyos, lahat naman tayo makasalanan Bakit ka takot mamatay? Lahat naman tao, ang katapat ng kasalanan, kamatayan. Magsisi ka, sabi ng Diyos, at magbagong buhay. Kasi kung mamamatay kang makasalanan, hindi ako nasisiyahan sa iyo. Ang gusto ko magsisi ka. Hindi pala masaya ang Diyos kapag namatay ang isang makasalanan. Sino makasalanan? Lahat tayo. Kaya dapat bago tayo mamatay, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Kaya na nakalagay po sa Biblia, nakasulat hindi ko kinasisi ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Dito sa 31, lumayo kayo sa inyong mga kasamaan at magbagong buhay, sapagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. 32, hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya't magpakabuti kayo upang mabuhay. Ngayon, yung isang engineer ng Bulacan,
nagsoli ng kapon. 110,000 ay milyon. Isipin nyo, yung cash, pinakita. Isang galing yon. Galing ba sa sweldo niya? Hindi. Galing sa mga kontraktor na nanalo, kuno. Kasi yung mga kwento nitong flood control, kapag kontraktor ka, may padulas ka ng pahuna. Pag darating ang bidding, ikaw ang mananalo. Lahat ng proyekto sa ibibigay. Yung pera na yun galing sa mga kontraktor na sinoli niya. Siguro, nagpapakabog na ng kanyang dibdib yan. Yung ginawa niya, isinuli. Mas mainam na yon kesa wala kang isosoli. Alam mo naman na meron kang kinuha pera ng taong bayan. Sabihin mo nang binigay ng kontraktor. Anong gagawin ng kontraktor? Di natural. Yung proyekto, gagawin nila, pero substandard, gawa ng yung pera, nabawasan na. Kaya ang gusto ng Diyos, lahat tayong mga tao, magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan. Magbagong buhay para tayo mabuhay. Tignan niyo po ang isang talata pa. Sa Josue. Ano sinasabi pa ng Biblia? Josue 1:8. Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Isipin niyo po. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Ano ba, si Duterte, presidente, anong ginawa niya? Pinagsamantalahan niya ang taong bayan. Yung PhilHealth, magkano yung nawala sa pera ng taong bayan? Yung mga nagbabayad ng PhilHealth, ako, PhilHealth member ako, nagbabayad ako. Sa panahon ni Duterte, magkano ninakaw? Isipin nyo, pera ng taong bayan yun, hindi pera ng gobyerno yun. Pera ng naguhulog sa PhilHealth. Tapos nanakawin mo. Tapos wala kang may pananagutan doon yung secretary niya nung araw sa DOH, si Duque. Kasi ang head ng PhilHealth, si Duque. Pero nakulong ba si Duque? Nipitik ng tenga, wala yatang ginawa si Duterte doon eh. At sinabi ng mga tao, yan ang bagman. Sipin niyo, pera ng taong bayan. Kumbaga, nasa posisyon, pinagsamantala ng taong bayan. Pinagnakawa ng taong bayan. Sana kung pera ng gobyerno nilagay doon. Hindi. Pera ng taong bayan. Kumbaga, pinalagak lang sa iyo. Ngayon, kaya sabi ng ibang tao, napahaga ang karma. Yan tanong, kanino kaya nagdadasal yung nasa PDP labang kagabi, maghapon, magdamagan. Kanino kaya sila tumatawag? Si Duterte hindi naniniwala sa Diyos eh. Nilait niya yan eh. Na itong Diyos na gumawa ng universe, estupido, ang sabi niya.
Sabi niya, ang Diyos niya, pinako niya sa cross. Kung ako ang Diyos niya, at pinako sa cross, pasusunog po kayo, sabi niya. Nang dumalaw dito si Pope Francis, kasi na-traffic siya sa isang araw eh. Ang tanong sa driver niya, sino ba yung nandyan? Bakit tayo ma-traffic? Sabi ng driver, nandyan po si Santo Papa. Utang ina Santo Papa, kung ako lang presidente niyan. Hindi pa siya presidente, si Pinoy yung presidente sa panahon ni Santo Papa. Pauwi ko yan. Minura niya putang ina. Isipin nyo. Kaya ngayon, yung mga nananalangin, Katoliko, hindi nyo ba na alam yung inyo Santo Papa, minura ng inyo pinapanalangin? At hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Jesus. Kaya kanino kayo tumatawag? Mag-isip kayo. Pinagpipray nyo isang tao, paano naman yung biktima? O, halimbawa, wag na yung pinatay. Paano yung pinagnakawan ng member ng PhilHealth? Nang ilang milyon ang ninakaw sa PhilHealth ng taong bayan na hindi na nagkaroon ng ustisya. Tapos papanalangin yung makalaya dahil ang edad niya 80. Ibig ba sabihin, pagka matanda ka na, okay na gumawa ka ng krimen, no? Total, matanda na rin naman ako. Kaya tumakbo po sa ICC ang taong bayan kasi nga wala sila nakuha katarungan dito. Wala silang makuha katarungan dito. Eh bakit? Wala eh. Siyempre ang lahat. Ngayon, mag-isip kayo. Oo, matanda na siya, 80. Ilang edad siya nung maging presidente? Eh di ba matanda na rin nung maging presidente siya? Dapat sana kung naging presidente siya, matanda siya, mas maingat siya. Dahil matanda na siya. Hindi niya sukat akalain. Sa edad na 80, aabulin siya ng batas. Pagdating sa batas, wala pong edad. Walang edad. Eh bakit? Eh kung yung edad lang pinag-uusapan eh, di pagka matanda ka na, magnakaw ka na magnakaw. Total, matanda na ako eh. Ganun ba? Hindi nga po pwedeng gano'n. Ang batas po, walang edad ang pinag-uusapan. Wala naman nakalagay sa batas na pag-80, wag mo nang atulan yan. Hindi. Ang sabi ng Diyos, magsisi ka at yung ginawa mo, may karampatang parusa. Kaya marami pong kampon si Satanas na pinagdidilim ang kaisipan. Ikalawang Korinto 4:4. Pinagdilim ni Satanas ang kanilang mga kaisipan upang hindi sila makakita ng liwanag ni Jesus. Ano makita nila? Puro kadiliman. Puro kasamaan. Isipin mo. Pinagpipray mo ang isang tao, hindi mo inisip yung mga biktima. 30,000 ayon sa data nandun sa Philippine National Police. Ang biktima ng Tokang. Anong kwenta ng mga korte? Kaya nga may korte, ayan natin ang korte yung lumitis, ang umatol. Hindi. Kayo nang naging korte. Kayo nang umatol. Parang uhaw kayo sa dugo ng kapwa nyo Pilipino. Ganun ba? Tatandaan nyo yan, kaibigan. Ano man ang gawin natin ayon sa Diyos, may karampatang parusa.
Akala nyo ba pinaparusahan na si Duterte ngayon ng Diyos? Hindi. Kasi ang Diyos hindi namamarusa sa mga taong buhay. Tandaan nyo po yan. Mahal niya ang tao. Kaya naparito si Jesus iligtas ang tao, hindi upang parusahan ang tao. Yung iba, tingin nila kay Duterte, pinaparusahan na. Samantalang ang sarap ng buhay sa Netherlands. Masarap na pagkain. Mag-isa ka sa yung kulungan. Meron kang doktor. Oh. Tapos sasabihin, may sakit. Sino paniniwalaan mo? Wala nga sinasabi Netherlands na may sakit siya. Bakit? May doktor na tumitingin eh. Ang lagi sinasabi ni Duterte at saka yung kanyang abogado, unfit to attend to hearing. Magiginig ka lang. Samantalang pag may dumadalo sa kanya linggo-linggo, kamag-anak niya, nakakausap siya. Pagkatapos nandun ka na, uupo ka lang, at magiginig ka lang. Ipagtanggol mo sarili mo. Bakit yung kamag-anak mo, yung dating asawa mo, yung anak mo, mga anak mo, alos linggo-linggo, nandun sila. Yung anak niyang vice presidente, wala nang ginawa kundi magpunta ron. Oh, nakakausap sila. Yan bang may sakit? Tapos sasabihin, unfit to attend to hearing. Pinaglolo ko na lang po nila ang hustisya. Akala nila, Pilipinas pa rin ang Netherlands. Nakalimutan nata ni Duterte, sa Pilipinas lang siya may kapangyarihan. Oh. Akala niya pati sa Netherlands kaya niya. Hindi po siya pinaparusahan. Sabi ng Diyos, may hatod. Oh, parusa ba yun? Asarap ng buhay niya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Naliwanagan po kami sa iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po kami sa Barangay 103, Zone 3, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Kuya Ronnie at Happy Birthday. God bless us all. Bye-bye.